Naniniwala ka ba sa mga espiritu, mga lamang lupa, o kaya naman mga nilalang ng ibang dimensyon? Marami na rin nagsasabi na nakakakita sila. Ngunit, nakasisigurado ba sila sa pakay ng mga nagpaparamdam nito? Natanong mo rin ba sa sarili mo kung bakit nagpaparamdam sila sa lugar na ganito? Dahil ba may pinoproteksyonan sila? O di kaya'y hindi nila matanggap ang kanilang pagkamatay? Tunghayan natin ang mga kwento dito sa Kilabot. Mahilig ang mga Pilipino sa mga kwentong nakakatindig balahibo at sa mga lugar na puno ng katatakutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, ay mayroon pang malalalim na istorya na dapat buklatin para malaman kung ano nga ba ang mga nangyari at naganap dito. Ang Baguio ay isa sa mga lugar na binabalutan ng kababalaghan dito sa Pilipinas. Kaya ito'y dinayo namin para magsiyasat. Kilalang kilala ang Baguio City bilang City of Pines at Summer Capital of the Philippines. Madalas pumunta ang mga turista dito, di lamang dahil sa malamig na klima at magagarang lugar, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kultura ng ating mga ninuno. Buhay na buhay ang syudad dahil sa mga mararaming tourist spots na pwedeng pasyalan. Pero sa kabila ng masiglang kapaligiran sa Baguio, may tinatago rin itong mga kababalaghan at iba't ibang misteryo na kumikilabot sa mga turista tuwing pagsapit ng dilim. Ako po nasa Baguio, ang nakikita ko po dito sa Honeymoon Road, lalo sa bahay ng auntie ko, may nararamdaman ako na parang iba, bad spirit. At ang itsura niya ay parang maliit na tao. Hindi pa kasi ako nakakita. Pero kung minsan nagpaparamdam. Meron po akong natuklasan dito sa part ng Baguio sa White House na marami daw pong mga multo na naipapakita katulad po ng mga white lady. Marami pong mga bahay doon na nakapaligid, so parang nafe-feel daw po nila yung mga multo na doon sa White House na nagpaparamdam po sa kanila. Yung White House doon sa Teachers Camp, totoo yun, meron talaga. Mayroon doong multo talaga na lumalabas. Minsan, yung mga taxi driver natatakot din papuntang PMA. Wala naman silang pasahero. Ngayon tumatakbo, pauwi dito. Ipagligon niyang gano'n. Mayroon naman nakasaya babae, white lady. Ang takot ng driver. Gano'n ang pinto rito nga. Totoo talaga yan. Taong 1920 nang ipatayo ang White House ng mga Laperal na isa sa pinakamayamang angkan sa Baguio. Ngunit nung ikalawang digmaang pandaigdig ay pinaslang ang buong pamilyang Laperal ng mga sundalong Hapon. Sa kasalukuyan, ang bahay na ito ay pagmamay-ari na ni Lucio Tan. Ayon sa mga tagapangalaga ng bahay, nakakarinig di umano sila ng mga ungol na nagmumula sa loob. At paminsan, ang mga motorista na napapadaan ay nakakakita ng babaeng nakaputi na nakadungaw sa bintana. Dahil naging popular ang mga kwento tungkol sa White House, ay ginawan pa ito ng pelikula. Sanctificatur, nobitur, advenir, redutur. Siya si Lola Sabina, dating tagapangalaga ng White House na ngayon ay tagapangalaga na ng pulang bahay na hindi nalalayo sa bahay ng mga Laperal. Naniniwala ako na may kababalaghan nga nangyayari dyan kasi yung kirtikir dyan nakikita daw nila. Lalo na yung mga gwardya kasi nasa silong yung gwardya, sa taas daw may naliligo. Kung minsan walang ilaw, nakapatay, nag-iilaw. Tapos patay sindi ang ilaw nila dyan pag
Yung multo daw ang gumagawa nun, sabi naman nila. Sinabi niya rin na kahit ang pulang bahay ay mayroon rin mga pangyayari na hindi may paliwanag. Dito sa Red House, bata ang nakikita namin dito. Nakaupo kami dyan, dalawa doon sa anak ko nga, lalaki nga, kasama ko dito. Nagpipintuhan kami kasi wala pa kaming TV noon. May bata na tumakbo, pumasok doon sa kwarto na yun. Mama, nakita mo yun, sabi yung anak ko. Oo, nakita ko, sabi ko. Palagi kong nakikita yan, sabi ko. Pero pag alas 12 na, yung batang yun, tatakbo pababa. Papasok naman sa kwarto dyan. Isa ang Hyatt sa mga sikat na hotel sa lungsod ng Baguio noong dekada 80. Ngunit noong 1990, isang 7.7 magnitude na lindol ang yumanig sa buong lugar na naging dahilan ng pagguho ng maraming istruktura at isa na dito ang Hyatt Hotel. As of 11 o'clock this morning, the Baguio City Disaster Coordinating Council placed the number of fatalities in the summer capital at 82. But as minutes went by, the number increased. One of the bodies recovered before high noon today was that of Mrs. Daisy Gomez Malbaker. Her body was found somewhere between the 4th and the 6th floor of the annex building of Hyatt Terraces Plaza, the hotel which her own husband manages. Hyatt Terraces PR manager Therese Nesio estimated the number of people trapped inside the hotel from 100 to 150 guests, employees, and casino workers. Nung unang taon lang, pero hindi ako nakakakita, nakakarinig lang ng mga iyakan ng yung mga namatay noon. Baliwala na sa akin eh. Pero yung mga ibang mga tao, kagaya mga sasakyan na dumadaan, mga taxi, kung minsan sasabihin nila, parang may multo raw na nakikita. Ito na ngayon ang dating kinatatayuan ng Hyatt Hotel. Isang malawak, madamo, at mapunong lote na lamang. Matatagpuan din sa Baguio ang Diplomat Hotel na nasa tuktok ng Dominican Hill, na dating kolehiyo hanggang sa naging seminaryo noong 1917. Ngunit sa pagdating ng mga Hapon, ang Diplomat Hotel ay naging isa na sa mga kinakatakutang lugar dahil dito pinapatay ng mga Hapon ang mga Pilipino noong panahon ng kanilang pananakop. Diplomat Hotel dito sa may Dominican Hill. Sabi nila, noon daw may mga lumalabas daw na multo-multo dyan na nakikita daw ng mga namamasyal dyan, ganun. Tapos, nung merong time na may pumunta doon na kumbaga parang nag-survey doon sa loob, na nag-stay sila ng gabi doon para lang mapaniwala na totoo nga kung may multo o wala. Yun nga, totoo nga, may nagpapakita daw doon na bata, babae, lalaki, matanda. Pinasok namin ang Diplomat Hotel kasama ang isang paranormal expert para kumpirmahin ang mga kwento tungkol sa pagpaparamdam dito. Ang spirit saka sabi natin ghost magkaiba yan. So, makakategorize sa 3 division, no? Ito yung non-manifestation of intelligences, extraterrestrial manifestation, saka human manifestation. So, yung human manifestation, ito yung masasabi natin na these are personality ghosts. They can communicate. They have these feelings. They could understand you. Pwede sila makihalubilo sa atin. Yung tinatawag natin na non-human manifestation o non-intelligences naman, ito yung mga imprints lang. Hindi siya pwede makausap. Hindi natin, wala siyang emosyon, no? Energy lang nandoon, no? So, dyan papasok yung isang way ng paranormal investigation na matitawag tayong residual huntings saka territorial huntings. Yung residual huntings, ito yung mga imprints lang o yung energy lang ng namatay na tao, yung emotions na iwan lang doon. Sinasabi nilang mga elementals naman. So, papasok naman siya sa level ng extraterrestrial manifestation. So, kung tayo naniniwala, ito yung mga spirit na sinasabi natin mga elementals, yung mga sinasabi nila mga demons, or yung mga angels din. So, saka yung mga spirits from other dimension. So, isa rin yung non-intelligences, masasabi ito yung animal manifestation. Ito yung mga, minsan, yung namatay na alagan na hayop ng owner na yon, nagpapakita pa rin sa kanya.
pero hindi sila pwede makipag-communicate. Bago kami pumasok sa loob ng hotel, sinimulan namin ang aming pagsisiyasat sa isang panalangin. May God rebuke him. We humbly pray for the ruin of souls. Amen. Okay. May mga parapernalyang ipinagamit ang aming psychic upang makatulong sa aming pagsisiyasat sa loob ng diplomat. Ginagawa ko minsan pagpapasok ko isang haunted places. So, ginagamit ko itong dowsing rod. Ituturo ng direction kung saan yung may flow ng strong current energy. Kung ito ba ay sa left, sa right, sa front, or sa back. No? Pag oras ito nag-cross, automatic, andun ka sa spot na target mo. Or mayroong posibleng manifestation ng ghost or spirit. Okay? So, ang importante dito yung EMF, yung electromagnetic field detector. So, ito, makapag-detect ito ng AC current or alternative current. Matutulungan tayo nito para makapag-detect ng saan may spot na may possible manifestation ng either yan intelligence, ghosts, or non-intelligences. Okay? Of course, kailangan din natin ng compass. Ito para lang magkaroon ng authenticity, para mag-contrast sila kung totoo ba talagang, kasi ito is AC, ito naman ang DC. Direct current naman to. Minsan bumibili siya. Habang kami ay nag-iikot sa loob, maraming beses na nasasagap ng aming mga kagamitan ang mga sinasabing espiritu na namamalagi sa hotel. Pag hindi siya pinapansin, bigla siyang lumalabas. Sinubukan din namin kausapin ang mga kaluluwang nandun sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na itinuro ng aming psychic. Ngunit wala kaming nakuwang sagot galing sa kanila. Maraming reasons din kung bakit nag-exist pa rin sila dito. First, unfinished business. Ito yung revenge ghost din, no? Yung mga unfinished business na gusto nilang gumante kasi dahil sa na-murder siya, no? Okay, so meron din tawag din na na kung bakit sila nag-exist pa rin dito na yung ayaw pa nilang iwan yung mahal sa buhay. Saka minsan nagkakaroon tayo ng mga inner guardian or mga inner advisors. Sila yung mga yan, mga mahal sa buhay. Minsan tatay mo, lola mo, kaya minsan nakakatulong siya sa iyo, the way, sa intuition mo, no, instinct mo. Merong dahilan din naman na yung accepted na yung pagkamatay nila pero gusto lang palang nilang manatili dito. Parang tinatawag natin silang traveler, no? Meron tayong tinatawag rin na takot mag-crossover because of their yung fear nila na baka yung soul nila ay mapunta sa hell. Naghanap sila ng way na makakatulong sa kanila. So maraming way na para maka-crossover sila, no? So depende sa belief ng tao, no, o yung religion mo din. For example, kung ikaw ay Christian, minsan pinagdasal natin sila sa tradition natin. Kung ikaw naman ay Buddhist o Taoist, simple lang ng yung cleansing or yung tinatawag na feng shui cleansing sa bahay or sa namatay na pamilya, no? Iba naman is yung mga occult sciences o mga pagan or mga tinatawag Wiccan na they have this tawag natin mga dasal, orasyon, no? Some are, let's say na gumagawa sila ng method na through energy, through opening the portals, no? So, yun, yung mga way na yun para maka-crossover sila. But in general, through prayers pa rin. Patunay na pananampalataya at dasal lamang ang hantungan para sa kapapayapa ng kanilang mga kaluluwa. Huwag natin pagsawalang bahala ang mga nilalang na ito, dahil tulong sa pamamagitan ng panalangin lamang ang kailangan para mabigyan sila ng katahimikan. Hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundong ito. Marami tayong nakakasama na hindi natin nakikita. Ang mga espiritong ito ay may katangian na hindi nalalayo sa mga tao. Respeto at pag-unawa ang pwede nating ibahagi para sa ikatatahimik ng kanilang kaluluwa. Ako po si Antonio Suson at ito ang Kilabot.